Good afternoon everyone. So ngayon po, aming topic po ay multi-perspectivity. So here are the key concept: multi-perspectivity, mutinity, polos e servatius, and insurrection. So ano nga po ba pag sinabi nating multi-perspectivity? So ang multi-perspectivity po ay tumutulong sa atin na makita ang kasaysayan mula sa iba't ibang anggulo. Alam naman po natin na tayo po ay magkakaiba at iba-iba rin po yung interpretation natin or paglalarawan sa isang pangyayari. So ganun din po yung mga historian. Sometimes po nagkakamali rin po sila or iba rin po yung kanilang interpretation doon or yung paglalarawan sa isang pangyayari. Kaya po yung multi-perspectivity daw po ay tumutulong na mas maintindihan daw po natin yung kasaysayan. So kailangan nating pakinggan din yung iba't ibang perspective upang mas makita natin yung kabuuan ng pangyayari. And now po, i-discuss po namin yung tatlong mahalagang pangyayari sa ating bansa na makikita natin na may iba't ibang pananaw. So ang una po ay ang The Cavite Mutiny. Noong taong 1872 po, may dalawang event na nagmark sa ating bansa or sa Pilipinas. Ang una po ay ang pag-aaklas ng Cavite at ang pagkamartir ng tatlong pari na sina Mariano Gomez, Jose Borgus, Jacinto Zamora, na kilala naman bilang Gumbursa. So dahil po sa event na to, dito po nag-usbong yung nasyonalismo sa ating bansa. So may mga magkakaibang pananaw ukol sa pag-aaklas ng Cavite. Sinabi ni Jose Montero y Vidal, isang historian mula sa Espanya, na ang pag-aaklas daw ay isang pagsubok na pabagsakin ang pamahalang Espanyol. Ngunit gayon pa man, maraming tao ang nagsabi na ang kanyang pananaw ay hindi daw patas at may bias. At sa kabilang banda naman, sa ulat ni Gobernador General Rafael Izquierdo, inakusahan niya ang mga lokal na pari ng pagkakasangkot sa kilusang circularization ng simbahan. So patunay lamang daw na ang iba't ibang salaysay na ito ay nagpapakita ng iba't ibang pananaw or interpretation sa kung ano talaga ang nangyari sa Cavite noong 1872 at kung paano ito nakaapekto sa ating bansa. Ayon sa salaysay ni Jose Montero y Vidal, maraming dahilan daw ang nag-udyok sa pag-aaklas sa Cavite noong 1872. Isa na sa mga ito ay ang pagkawala ng privilege or pribilehiyo ng mga manggagawa sa arsenal. Tulad na lamang daw ng exemption of tributes. Pero may iba pa daw mga dahilan na mas malalim dito. Nagkaroon daw ng revolution sa Espanya na nagpabagsak sa dating pamahalaan at nagpalaganap ng mga bagong idea laban sa monarchical principles or prinsipyo ng mga monarkiya. So, ang mga aklat daw na tumuligsa sa monarkiya at ang mga pangaral ng mga tagapagsulong ng reforma ay nakarating daw ito sa Pilipinas sa tulong ng mga Amerikanong tagapagsulong ng reforma at ng isang walang muwang na gobernador. Dahil dito, kumalat daw ang mga ideyang ito sa ilang Pilipino na naging dahilan para magkaroon ng hangarin para sa kalayaan. Noong simula ng 1872 naman daw, may mga lihim na daw nababala sa mga otoridad tungkol sa nalalapit na pag-aaklas na inaasahan daw na mangyayari kapag umalis ang barko ng Cavite. Ang plano daw nila ay patayin ang lahat kasama na ang mga pari, ngunit hindi daw ito binigyan pang pansin. Ang balak na ito ay tinatagong maigi mula pa noong panahon ni La Torre. Si La Torre po ay isang gobernador general ng Pilipinas mula 1868 hanggang 1871. So, ang mga pangunahing leader daw ay madalas na nagkikita sa bahay ni Di Joaquin Pardo de Tavera, isang Pilipinong Espanyol
o minsan naman daw ay sa bahay ni Padre Jacinto Zamora, isang katutubong pari naman na may malaking impluwensya sa kilusan dahil sa kanyang yaman at dedikasyon. So now let's proceed po sa excerpt from the official report of Governor Rafael Izquierdo on the Cavite Mutiny of 1872. So sinasabi po dito ni Governor Rafael Izquierdo na ang paghihimagsik daw sa Cavite noong 1872 ay pinangunahan ng mga katutubong pare, mistiso, at ng mga abogado, pati na rin daw na tinatawag nila na abogadillos. So, yung abogadillos po ay sila po yung legal na tagapayo. So, saan nga po ba nagsimula yung paghihimagsik? So, sabi po ni Rafael Izquierdo, ang paghihimagsik daw ay nagsimula sa pagrereklamo laban sa hindi pagbayad ng gobyerno sa mga lalawigan para sa kanilang ani ng tabako, pati na rin daw sa pangungutang na isinasagawa sa mga dokumentong ibinibigay ng kagawaran ng panlalapi na nagdudulot daw ng pagkalugi or malaking pagkalugi ng mga tao. So, isa pa daw sa mga dahilan ng kanilang pag-aaklas ay ang pagpapataw ng buwis sa mga manggagawa sa arsenal ng Cavite simula January 1, at ang pagkakaroon daw ng mga bagong tungkulin na dati na silang pinalaya mula rito. Hindi pa daw malinaw kung ang layunin ng mga rebelde ay magtayo ng monarkiya o ng isang republika dahil wala daw silang tiyak na termino sa kanilang wika para ilarawan ang ibang anyo ng gobyerno. So, gayon pa man, lumalabas na ang kanilang plano ay magkaroon ng isang pari bilang pinuno ng gobyerno na maaaring si De Jose Burgos o si De Jose Jacinto Zamora. Ngayon naman po, let's proceed po sa Spaniards account. Para po sa mga Espanyol, ang pangyayari noong 1872 daw ay isang bahagi ng isang malaking sabwatan sa pagitan daw ng mga edukadong leader, mistiso, abogado at mga residente ng Maynila at Cavite. Ayon sa kanila, ang plano daw ng mga rebelde ay alisin ang mga mataas na opisyal ng Espanyol at patayin ang mga praile. Ang senyalis daw para sa mga sabwatan mula sa Maynila at Cavite ay ang pagpapaputok ng mga rockets mula sa Intramuros. Ayon sa mga ulat noong March 20, 1872, ipinagdiwang daw sa distrito ng Sampaloc ang kapistahan ng Birheng Loreto na sinamahan ng pagpapaputok ng mga paputok. Ang mga tao sa Cavite, inakala daw ng mga tao sa Cavite na ito daw ay senyales para simulan ang pag-atake, kung kaya isang grupo daw na may 200 lalaki na pinamumunuan ni Sergeant Lamadrid ang umatake sa mga opisyal ng Espanyol at kinuha daw ang arsenal. Ngunit nang malaman daw ito ni Gobernador Izquierdo ang nangyari, agad daw siyang nagpadala ng mga reinforcement sa Cavite upang sugpuin ang pag-aaklas. Mabilis na napigilan daw ang revolusyon. Nang hindi dumating ang mga Manileño na inaasahang tutulong sa mga Caviteño, ang mga pangunahing lider ng pag-aaklas ay napatay daw sa laban, habang sina Padre Gomez, Burgos at Zamora naman daw ay sinampahan ng kaso at hinatulan ng kamatayan. Ang iba pa daw na sangkot tulad ni na Joaquin Pardo de Tavera, Antonio Maria Regidor at Jose at Pio Basa at iba pang mga abogado ay sinuspende sa kanilang propesyon, inaresto at hinatulan daw ng habang buhay na pagkakakulong sa Marianas Island. Pinadisband din daw ni Izquierdo ang mga katutubong regimento ng artillerya at nag-utos daw na magtatag ng persa ng artillerya na tanging mga Espanyol mula sa peninsula lamang ang magiging kasapi. Noong Pebrero 17, 1872 naman, ipinataw ang parusang kamatayan sa Gumbursa
upang magsilbing babala sa mga Pilipino na huwag subukang labanan ang mga Espanyol. So mayroong dalawang pangunahing ulat na nagpapakita ng iba't ibang pananaw kaysa sa mga ulat ni Izquierdo at Montero. Una ay ang ulat ni Dr. Trinidad Hermenegildo Pardo de Tavera, isang Pilipinong scholar at mananaliksik na nagbigay ng sariling bersyon ng insidente sa Cavite mula sa pananaw ng mga Pilipino. So, according naman po sa excerpt from Pardo de Tavera's account of the Cavite Mutiny, ayon sa ulat, tinuturing lamang ang insidente bilang isang pag-aaklas ng mga Pilipinong sundalo at manggagawa sa Cavite Arsenal. So, ang kanilang pag-aalboroto or yung kanilang pag-aaklas daw ay dulot ng kanilang pagkabigo sa mga mahigpit na patakaran ni Izquierdo. Tulad na lamang daw ng pag-aalis ng kanilang mga privilege or pribilehiyo at pagbabawal sa pagpapatayo ng paaralang pangsining at kalakalan para sa mga Pilipino na inisip ng general na isang pabalat bunga lamang para sa mga planong politikal or kumbaga when we say pabalat bunga hindi totoo ganon or parang sabi-sabi lang. So, ayon kay Tavera, ginagamit ng mga praile at ni Izquierdo ang pag-aaklas sa Cavite upang lumikha ng isyu mula sa isang maliit na insidente. So, noong panahon daw na iyon, ang pamahalaan sa Madrid ay nagpaplano na tanggalin ang kapangyarihan ng mga praile sa mga usaping sibil at edukasyon. So, kailangan ng mga praile na dahilan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa bansa. Kaya ginamit nila ang pag-aaklas bilang isang pagkakataon upang ipagpatuloy ang kanilang dominasyon or domination. So, gayon pa man, ipinakilala ng pamahalaang sentral ng Espanya ang isang bagong Educational Decree-Fusing Secretarian schools na pinamahalaan naman ng mga praile at gumawa ng isang bagong institution na tinawag na Philippine Institute. So, ang layunin po ng decree na ito ay itaas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan po ng pag-oobliga ng mga guro sa mga paaralang ito na pumasa or ipasa ang mga kompetitibong pagsusulit. Ang pagbabago daw na ito ay tinanggap na mga karamihan sa mga Pilipino bilang isang magandang hakbang. So may isa pang ulat mula sa manunulat na si Edmond Plauchid, isang French na sumusuporta sa pananaw ni Tavera at nagbigay ng mas malalim na pagsusuri sa mga dahilan ng pag-aaklas sa Cavite noong 1872. So si General Latorre ay gumawa ng isang junta or isang committee that composed of high-ranking official. Kasama na daw ang mga Friars at 6 na Spanish official. Gumawa rin sila ng committee sa Madrid para imbestigahan ang parehong problem na ipinasa sa Manila Committee. Nung matapos daw nila yung investigasyon, napagtanto nila na same conclusion lamang sila. So, kaya ang ginawa nila ay napagkasunduan nila na ang mga kinakailangang reforma na dapat ipatupad. So, ang una ay ang baguhin ang mga taripa at pamamaraan ng pagkolekta ng buwis sa customs. Pangalawa ay alisin ang mga dagdag na bayad sa mga banyagang importasyon. Pangatlo naman ay bawasan ang mga bayarin sa pag-export. Pang-apat, payagan ang mga banyaga na manirahan sa Pilipinas, bumili ng lupa, magdaos ng mga relihiyosong seremonya at magpatakbo ng komersyal na sasakyang panghimpapawid na may bandilang Espanyol. Panglima naman ay magtatag ng isang payong konseho para mabigay ng rekomendasyon sa ministro ng Overseas Affairs sa Madrid tungkol sa mga kinakailangang reforma. At pang-anim ay baguhin ang sistema ng edukasyon sa mga pangunahin at sekundaryong paaralan.
Pangpito ay magtatag ng Institute of Civil Administration sa Pilipinas upang hindi daw kailangang ipadala ang mga pansamantalang opisyal tuwing may pagbabago sa pamahalaan. At pangwalo naman ay pag-aralan ang sistema ng direktang buwis. Pangsyam ay itigil ang monopolya sa tabako. So ayun po yung mga napagkasundoang reforma na dapat ipatupad. Ngunit nang dumating daw sa General Izquierdo sa Maynila, nawala ang mga pag-asa para sa mga reforma. So ang mga pag-uusig na kanyang ipinataw ay maaring bahagi ng hidwaan sa pagitan ng mga Filipino at mga pari na nagdulot ng mahigpit na paghuhuli at pagpaparusa. Para sa mga paaralan naman daw ay may planong magbukas ng Society of Arts and Trades sa Maynila noong March 1871 upang pigilan daw ang paglaganap ng liberal na idea. Ngunit ipinagpaliban ni General Izquierdo ang pagbubukas ng paaralan isang araw bago ang natakdang petsa. So ang mga Pilipino daw ay may tungkuling magtrabaho sa konstruksyon ng mga pampublikong kalsada at magbayad ng buwis taon-taon. Ngunit, ang mga nagtrabaho sa arsenal ng Cavite ay dati nang exempted mula sa tungkuling ito. Sa isang utos, tinanggal ang kanilang mga privilege sa pagreretero at isinama sa mga dapat magtrabaho sa kalsada. So, ginamit daw po ng mga pari ang insidente ng Cavite Mutiny upang palakasin ang kanilang kapangyarihan na nanganganib na mabuwag dahil sa galit ng mga Pilipino. Ipinakita nila ang mutiny bilang bahagi ng isang mas malawak na plano ng mga Pilipino para patalsikin ang pamahalaang Espanyol. So sa hindi inaasahang paraan daw, ang Cavite Mutiny noong 1872 ay naging sanhi ng pagkamartir ng Gumbursa at nagbigay ng simula sa revolusyon na nagtapos noong 1890. Noong ika-26 ng Agosto, isang malaking pagpupulong ang ginanap sa Balintawak sa bahay ni Apolonio Samson noon ay ang kabesa ng baryo na iyon ng Caloocan. Kabilang sa mga dumalo, sina Bonifacio, Emilio Jacinto, Aguedo del Rosario, Tomas Remigio, Bricio Pantas, Teodoro Plata, Pio Valenzuela, Enrique Pacheco at Francisco Carrion. Lahat sila ay pinuno ng Katipunero at binubuo ang lupon ng mga direktor ng organisasyon. Pumalo rin ang mga delegado mula sa Bulacan, Cabanatuan, Cavite at Morong. Ang kontrobersya tungkol sa kaganapang ito ay nagmumula sa pagkakilanlan ng petsa at lugar kung saan nangyari ang sigaw. Binigyang diin ng kilalang mananalaysay na Pilipino na si Teodoro Agoncillo ang pangyayari ng pinunit ni Bonifacio ang sidula o resibo ng buwis sa harap ng mga Katipunero, na ganoon din ang ginawa. Tinukoy ng ilang manunulat ang unang kaganapan militar kasama ang mga Kastila bilang ang sandali ng higit, kung saan inatasan ni Emilio Aguinaldo ang isang himno de Balintawak upang pukawin ang panibagong pakikibaka pagkatapos mabigo ang kasunduan ng Biak na Bato. Isang monumento ng mga bayani ng 1896 ang itinayo sa intersection ngayon ng Epifanio de los Santos Avenue at Andres Bonifacio Drive North Diversion Road. At mula noon hanggang 1962 ang hibik ng Balintawak at ipinagdiriwang tuwing ika-26 ng Agosto. Ang lugar ng monumento ay pinili sa hindi malamang dahilan. Noong ika-26 ng Agosto, isang malaking pagpupulong ang ginanap sa Balintawak sa bahay ni Apolonio Samson noon ay ang kabesa ng baryo na iyon ng Caloocan. Kabilang sa mga dumalo, sina Bonifacio, Emilio Jacinto, Aguedo del Rosario, Tomas Remigio, Bricio Pantas, Teodoro Plata, Pio Valenzuela, Enrique Pacheco at Francisco Carrion. Lahat sila ay pinuno ng Katipunero at binubuo
ang lupon ng mga direktor ng organisasyon. Pumalo rin ang mga delegado mula sa Bulacan, Cabanatuan, Cavite at Morong. Bandang alas 9 ng umaga ng Agosto 26, binuksan ang pulong kung saan si Andres Bonifacio ang namumuno at si Emilio Jacinto ang nagsilbing kalihim. Ang layunin ay pag-usapan kung kailan magaganap ang pag-aalsa. Sina Teodoro Plata, Berceo Pantas at Pio Valenzuela ay pawang tutol sa pagsisimula ng revolusyon ng masyadong maaga. Ang sinabi ni Andres Bonifacio, pakiramdam na matatalo siya sa talakayan noon. Umalis sa session hall at nakipag-usap sa mga tao na naghihintay sa baba para sa resulta ng pulong ng mga pinuno. Sinabi niya sa mga tao na ang mga pinuno ay nakikipagtalo laban sa maagang pagsisimula ng revolusyon at umapila sa kanila sa isang maalab na talumpati kung saan sinabi niya, naalala mo ang kapalaran ng ating mga kababayan na binaril sa Bagong Bayan. Dapat ba tayong bumalik ngayon sa mga bayan? Babarilin lang tayo ng mga kasila. Pag-aalsa, sabay-sabay na naghiyawan ang mga tao. Pagkatapos ay hiniling ni Bonifacio sa mga tao na magbigay ng pangako na sila ay mag-aalsa. Sinabi niya sa kanila na ang tanda ng pagkaalipin ng mga Pilipino ay ang buwis ng sedula ng sinisingil sa bawat mamamayan. Kung totoo ngang handa kang mag-alsa, gusto kong makita mong sirain ang iyong mga sedula. Ito ay magiging senyales na lahat tayo ay nagdeklara ng ating pagkahiwalay sa mga Kastila. Ang unang kanlungan ni Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Procopio Bonifacio, Teodoro Plata, Aguedo de Rosario at si Pio Valenzuela ay balintawak. Ang unang limang dumating doon noong Agosto 19 at si Pio Valenzuela noong Agosto 20, 1896. Ang unang lugar kung saan nagpulong ang 500 miyembro ng Katipunan noong Agosto 22, 1896 ang bahay at bakuran ni Apolonio Samson. Bukod sa mga taong nabanggit sa itaas, kabilang sa mga naroon ay sina Berceo Pantas, Alejandro Santiago, Ramon Bernardo, Apolonio Samson at iba pa. Dito nagpapalitan lamang ng mga pananaw at walang resolusyon ng pinatatalunan o pinagtitibayan. Ito ay pugad-lawin ang bahad, bodega at bakuran ni Juan Ramos, anak ni Melchor Aquino, kung saan mahigit 1,000 miyembro ng Katipunan ang nagpulong at nagsasagawa ng malaking debate at talakayan noong Agosto 23, 1896. Ang talakayan ay kung tapat o hindi simulan ang revolusyon laban sa pamahalaang Kastila noong Agosto 29, 1896. Pagtapos ng magulong pagpupulong, marami sa mga naroroon ang pinunit ang kanilang mga sertipiko ng sedula at sumigaw ng mabuhay ang Pilipinas. Santiago Alvarez. We started our trek to Kangkong at about 11 that night. We walked through the rain over dark expanses of muddy meadows and fields, our clothes drenched and our bodies numb by the cold wind. We plodded wordlessly. It was nearly 2 in the morning when we reached the house of Brother Apolonio Samson in Kangkong. We crowded into the house to rest and warm ourselves. We were so tired that, after hanging our clothes out to dry, we soon fell asleep. The Supremo began assigning guards at 5 o'clock the following morning, Saturday, August 22, 1896. He placed a detachment at the Balintawak boundary and another at the backyard to the north of the house, where we were gathered. No less than 300 men assembled at the bidding of the Supremo Andres Bonifacio. Altogether, they carried assorted weapons, bolos, spears, daggers, a dozen small revolvers, and a rifle used by its owner. One Lieutenant Manuel, for hunting birds. The Supremo Bonifacio was restless.
because of the fear of sudden attack by the enemy. He was worried over the thought that any of the couriers carrying the letters sent by Emilio Jacinto could have been intercepted, and in that eventuality, the enemy would surely know their whereabouts and attack them on the sly. He decided that it was better to move to a site called Bahay Toro. At 10 o'clock that Sunday morning, August 23, 1896, we arrived at Bahay Toro. Our member had grown to more than 500, and the house yard and warehouse of Cabezang Melchora was getting crowded with us Katipuneros. The generous hospitality of Cabezang Melchora was no less than that of Apolonio Samson. Like him, she also opened her granary and had plenty of rice pounded and animals slaughtered to feed us. The following day, Monday, August 24, more Katipuneros came and increased our number to more than 8,000. The Supremo called a meeting at 10 o'clock that morning inside Cabezang Melchora's barn. Flanking him on both sides at the head of the table were Dr. Pio Valenzuela, Emilio Jacinto, Bricio Pantas, Enrique Pacheco, Ramon Bernardo, Pantaleon Torres, Francisco Carrion, Vicente Fernandez, Teodoro Plata, and others. We were so crowded that some stood outside the barn. The following matters were approved at the meeting. Number 1. An uprising to defend the people's freedom was to be started at midnight of Saturday, August 29, 1896. Second, to be on a state of alert so that the Katipunan forces could strike should the situation arise where the enemy was at disadvantage. Thus, the uprising could be started earlier than the agreed time of midnight of August 29, 1896, should a favorable opportunity arise at the date. Everyone should steel himself and be resolute in the struggle that was imminent. And number 3, the immediate objective was the capture of Manila. So, dun sa story ni Santiago Alvarez, nagsimula silang maglakbay sa Kangkong ng mga alas 11 ng gabi. Naglalakad sila sa ulan sa isang madilim na kalawakan, isang maputik na parangan at mga bukid. Ang kanilang mga damit ay basang-basa at ang kanilang katawan ay namamanhid sa malamig na hangin. Halos alas 12 na ng madaling araw nang makarating sila sa bahay ni Brother Apolonio Samson sa Kangkong. Nagsiksikan sila sa bahay para makapagpahinga at magpainit. Sa sobrang pagod nila, pagkatapos nilang matuyo ang kanilang mga damit, hindi nagtagal ay natulog na din sila. Ang Supremo ay nagsimulang magtalaga ng mga gwardya sa alas 5 ng sumusunod na umaga. Sabado, Agosto 22. Naglagay siya ng isang detachment sa hangganan ng Balintawak at isa pa sa likod ng bahay, sa hilaga ng bahay kung saan sila nagtitipon. Hindi kukulangin sa 300 lalaki ang nagtipon sa bidding ng Supremo Andres Bonifacio. Sama-sama sila nagdala ng samut-saring armas, bolos, sibat, punyal, isang dosenang maliit na revolver at isang rifle na ginagamit ng may-ari na isang tenyente. Siya ay si Tenyente Manuel. Ginagamit ito pangangaso ng mga ibon. Hindi mapakali si Supremo Bonifacio dahil sa takot na baka sila biglang atakehin ng kalaban. Nababahala siya sa pag-aakalang maaring naharang ang sinuman sa mga courier na may dalang sulat sa ipinapadala ni Emilio Jacinto. At sa pagkakataong iyon, tiyak na malalaman ng kalaban nila ang kinaroroonan nila. Napagpasyahan niya na mas mabuting lumipat sila ng site na tinatawag na Bahay Toro. Alas 10 ng umaga ng linggo, Agosto 23, nakarating sila sa Bahay Toro. Umabot na sa mahigit 500 ang kanilang miyembro at ang bahay, bakuran at bodega ni Cabezang Melchora ay siksikan na sila ng mga Katipunero. Ang bukas palad na mabuting pakikitungo ni Cabezang Melchora ay hindi bababa sa kay Apolonio Samson. Kinabukasan, Lunes, Agosto 24, mas maraming Katipunero ang dumating. Humigit 1,000 ang bilang na ng mga Katipunero. Kaya nagpatawag ng pulong ang Supremo, alas 10 ng umaga, sa loob ng kamalig ni Cabezang Melchora. Katabi nito, sa magkabilang panig sa ulo ng mesa, sina Dr. Pio Valenzuela, Emilio Jacinto, Bricio Pantas, Enrique Pacheco, Ramon Bernardo, Pantaleon Torres, Francisco Carrion, Vicente Fernandez, Teodoro Plata at iba pa. Siksikan sila kaya mga nakatayo sa labas ng kamalig yung iba. Ang mga sumusunod na bagay
ay inaprubahan sa pagpupulong. Ito yung mga naprubahan sa pagpupulong nila. Una, isang pag-aalsa upang ipagtanggol ang kalayaan ng bayan ay magsisimula sa hating gabi ng Sabado, Agosto 29. Pangalawa, upang maging alerto, upang ang pwersa ng katipunan ay mag-atake sakaling lumitaw ang sitwasyon kung saan ang kaaway ay dehado. Kaya ang pag-aalsa ay maaaring magsimula ng mas maaga, kaysa sa napagkasundo ang oras nila na hating gabi, Agosto 29. Sakaling magkaroon sila ng magandang pagkakataon sa petsyang iyon, ang bawat isa sa kanila ay dapat magpatibay ng kanyang sarili at maging determinado sa pakikibaka na nalalapit. Pangatlo, ang agarang layunin ay ang makuha ang Maynila. Good morning everyone, my name is John Vincent Bedon. Today we will tackle the Philippine-American War or Insurrection. Okay, the Philippine-American War continued the struggle for independence of the Philippine revolutionaries against Spain. This time, it was against a new colonizer, the United States. In April 1898, the United States went to a war with Spain, and on May 1, the Americans destroyed the Spain fleet in Manila Bay. The Filipino revolutionary leaders exiled in Hong Kong returned to the Philippines, and General Emilio Aguinaldo established a government and gained control of much of Luzon by June 1898. During this time, the U.S. government under President William McKinley was interested in the Philippines and its commercial potential. Spain ceded the Philippines to the United States in the Treaty of Paris in December 1898, and fighting broke out between Aguinaldo's forces and the U.S. troops in Manila. The Filipinos were adamant in their desire to resist the U.S. takeover. So yun nga, kung nakikinig kayo sa mga previous lessons natin regards dito sa history na sinakop tayo ng mga Espanyol noong unang panahon, and noong April 1898 the United States went to a war with Spain. So yun, natalo naman ng United States ng Spain, and noong May 1 yun nga, na-destroy na yung mga Spanish sa Manila Bay. So yun nga, yung binigay na ng Spain ang mga Pilipino sa mga Amerikano nung panahong iyon ay si Emilio Aguinaldo ay nag-establish ng government at nag-gain niya yung control sa Luzon noong June 1898. Nung panahong ito, nung mamahala pa si US government, President William McKinley, na interested siya sa Philippines at yung commercial potential nga ng ating bansa. Kasi nga mayaman ang ating bansa sa mga natural na yaman. So moving on, McKinley's decision on the Philippines. So ito, konting context lang. Ito yung kanyang mga sinulat or sinabi noong mga oras na iyon. Ito. So basahin na natin. When next I realized that the Philippines had dropped into our laps, I confess I did not know what to do with them. I sought counsel from all sides, Democrats as well as Republicans, but got little help. I thought first we would take only the Manila, the Luzon, the other islands perhaps also. I walked the floor to the White House night after night until midnight, and I am not ashamed to tell you, gentlemen, that I went down to my knees and prayed to Almighty God for light and guidance more than one night. And one night late, it came me this way. I don't know how it was, but it came. Number one, dito na nasabi ni General McKinley, President McKinley, na that we could not give them back to Spain. That would not be cowardly and dishonorable. So yun nga, ayaw rin ni General McKinley na ibigay yung tayo mga Pilipino sa mga Espanyol uli, kasi yun nga, maraming mangyayaring masama din. At number 2, that we could not turn them over to the France or Germany, our commercial rivals in the Orient. That would be bad business and discreditable. So ito naman nga, dito ni General ni President McKinley na yung ayaw niya ibigay sa France or Germany kasi nga ito yung mga rivals ng United States during that time. So number 3, that we could not leave them to themselves.
they were unfit for self-government and they would soon have anarchy to misrule worse than Spain was. So dito sa point of view ni President McKinley na yun na ang gobyerno daw ng Pilipinas ay hindi ganoon kaganda compared dun nung pag-govern ng mga Spain sa kanila. So mas worse kapag yung leave nila o pinabayaan ng mga Pilipino sa mga oras na yon. So number 4, that there was nothing left for us to do but take them all and to educate the Filipinos, uplift and civilize and Christianize them by God's grace to the very best we could by them as our fellow men whom Christ also died. Dito yun yung last decision ni President McKinley na i-educate na lang yung mga Pilipino at i-Christianize tayo para ikakabuti daw natin. Yun po yung perspective ni President McKinley. So dito sa last paragraph, and then I went to the bed and went to sleep and slept soundly, and the next morning I sent the chief engineer of the War Department, our map maker, and I told him to put the Philippines on the map, the United States, pointing to the large map on the wall of his office, and there they will stay while I am the president. So yun nga, sabi nga dito nung pagkagising at pakagising daw po ni President McKinley ay yung fellow men niya daw po ay sinabi niya po na ilagay daw ang Pilipinas doon sa under the United States map. So yun nga, kung natatandaan niyo rin po yung previous lesson na ang tingin sa atin ng mga Amerikano is little brown American. So yun nga, gusto rin ni President McKinley na gawin tayong Americans at ilagay yung ating map sa kanilang map. So yung okay, move na tayo dun sa paragraph na the war had two phases, no? Dito na state dito na may dalawa daw phase ng war. So the first phase was dominated by Aguinaldo's failed conventional warfare against the better trained and equipped US troops, lasting from February to November 1819. So i-repeat po natin, yun nga na natalo ang troops ni Emilio Aguinaldo na siyempre sobrang mayaman ng mga Amerikano doon sa mga equipments and mas better talaga yung combat equipment nila kaysa sa atin ng mga panahong iyon. Kaya natalo tayo nung pero nung yun yung so naglast yun ng February to November, so mahaba-haba rin nung 1899. So the second phase was marked by the Filipinos shift to guerrilla warfare, which lasted from November 1899 until 1902. So nga yung dito, yung second phase ay nagdesisyon yung mga Pilipino na mag-shift na lang sila sa guerrilla warfare. Pero yun nga, sinabi ni President Theodore Roosevelt na yung conflict ay tapos na. Pero sabi dito na the fighting side, pero yung side ng mga Pinoy is hindi pa. Yung gusto nilang i-continue pa at sporadic. Yung sabi dito, sporadic and periodic until 1913. So gusto talaga ng mga Pinoy na mapasa atin lang ating bansa kasi atin naman talaga 'yon. So historians have disagreed on what to call the war between the United States and the Philippines. Historically, the U.S. government has referred to it as the Philippine Insurrection. Insurrection is defined as the violent uprising against an authority or government. Scholars, especially Filipinos, refer as a conflict as the Philippine-American War, as war is defined as a state of armed conflict between nation states or different groups within a nation state. So dito na yung mga historian daw is medyo na wala pa daw silang or nag-disagree sila sa yung pagsabi ng mga United States na
ang nire-refer doon sa nangyari is a Philippine insurrection. So doon nga, so malaban sa inyo sa title, ang title natin is Philippine-American War or Insurrection na may tuldok, tandang pananong. So yun nga, at yun yung isa rin sa reason na naguguluhan kung ano ba talaga ang pwede natin itawag doon sa nangyaring yun. And yun nga, sa view ng mga Americans is it was a Philippine insurrection. As sa view ng mga Pilipino is just a Philippine-American war as an insurrection. So ito yung why, bakit daw. Yun yung point of view ng mga Amerikano noong mga panahong iyon. For them, the Philippines was already a territory of the United States of America under the Treaty of Paris 1899. So yung view naman pala talaga ng mga Amerikano is talagang sa kanila na tayo. So yung mga United States ay, ito rin na na-state dito na yung mga United States din daw ay hindi daw na-recognize yung kay Emilio Aguinaldo's government ng mga panahong iyon. Yung na-challenge yung mga Filipino. Yun isa sa factor bakit daw sinabing insurrection lang yun. Parang nagre-rebelde lang dun sa government na pinapanghawakan nila. So yun, the Filipinos historians in the 1950s saw the conflict with the United States that the young nation asserting its identity and denied its legalistic interpretation. In the same breath would be the United States allow the American Revolutionary War to be referred as the American insurrection against the Great Britain. So dito, yun nga, yung mga Filipino daw ay gusto lang naman makuha yung ating bansa, yung mabalik yung ating bansa sa atin, at tayo lang dapat nagro-rule doon sa bansang iyon. Sa sunod na excerpt is the excerpts of Aguinaldo's case against the United States by a Filipino. So, yun, babasahin ko ulit lahat ito. We Filipinos have long believed that the American nation at large knew exactly as we do what is daily happening in the Philippine Islands. They would rise en masse and demand that this barbaric war should stop. There are other methods securing sovereignty, the true and lasting sovereignty that its foundation in the hearts of the people. And did America recognize this fact that she would cease to be laughingstock of the civilized nations as she became when they abandoned her traditions and set out a double standard of the government by consent in America, government by force in the Philippine Islands. So dito, kung maobserbahan natin, ito yung sulat ng isang anonymous na author. Sinasabi daw yung mga double standards or bias or mga something maling mamahala dito sa Pilipinas noong mga panahon na ang mga Amerikano na ang namamahala dito sa Pilipinas. So dito, you have been deceived all along the line. You have been greatly deceived in the personality of my countrymen. You went to the Philippines under the impression that their inhabitants were ignorant savage whom Spain had kept subjection, and beyond its point, the Filipinos have been described in serious American journals as akin to the hordes of the Khalifa, and the idea has revealed that it required only some unknown Americans Kitchener to march the triumphantly from north to south, make it military occupation complete. We have been represented by popular press as we are Africans or Mohawks or Indians. We smile and deplore and want ethnological knowledge on the part of our literary friends. We are none of these. We are simply Filipinos. You know us now in a part. We will know us better, I hope, by and by. Dito, yun nga, tumatak pa rin siguro sa mga Amerikano yung mga na-observe ng mga Espanyol noong sinaunang panahon na yung mga Pilipino daw is barbaric, savage, and yun nga yung mga na-state dati ng mga Spain na ang mga Pilipino daw ay mga ano pa, yung kumbaga hindi pa ganun ka-unlad na bansa and sinful or dun nga sa tinatawag na dark period pa, nasa dark period. Nandun pa rin sa tingin ko sa yung mga Amerikano ay yun pa rin yung tingin sa mga Filipino. So dito nasabi nitong anonymous author na to na hindi kami ganun, na kailangan namin
meron kami sarili naming buhay, sarili naming pamamaraan kung paano kami mamuhay. Yun yung kanilang ini-state nitong ano to. So dito sa last 4 paragraphs dito ng excerpt, para mabilis tayo, explain ko na lang dito kung ano yung mga nasabi dito. Ito yung mga nagko-contradict daw sa mga rules na sinasabi ng mga Americans sa atin ng mga panahong iyon. Dito na-explain rin dito yung yung nag-contradict daw yung pagiging yung pagsusunod ng mga Americans sa ibang bansa. Wait lang. So dito, later over 100 years ago, it was extremely questionable when you also were rebels against the English government. If you could govern yourselves, you obtained the opportunity thanks to political combinations and generous assistance in a critical moment. So dito kung i-analyze natin, na sinasabi daw ng mga Amerikano na mga rebellion tayo mga Pinoy, pero sinabi rin dito ng mga Pinoy na naging rebellion din daw ang mga Americans sa English government. Tapos dito sa second paragraph, sa last 4 paragraph is, now the moral of all obviously is, give us the chance, treat us exactly as you demanded to be treated at the hands of the England. So yun nga, kinompare na nung mga nitong author nito na yung pamamalakay ng mga pamamahala ng mga England, yung kung ano yung gusto daw i-treat natin sa kanila, dapat wait lang. Correction. So dito, correction pala, bakit daw bakit daw sinasabihan tayo mga rebellions mga Pinoy, pero yung mga Americans din daw ay naging rebellion sa mga English government. So nagko-contradict talaga yung kanilang dinedemand sa ating mga Pinoy. Dito na, lay down your arms, you say. Did you lay down your arms when you say to? Were rebels and English under good King George demanded that your submission? Yun, yung sabi rin dito, yung mga Amerikanos daw ay hindi daw rin nagsunod doon sa mga command ni King George nung mga panahong iyon, na yung mga Amerikano daw ay hindi rin daw naging loyal doon sa English government na napamahala ni King George, yung dinidemand ng submission sa mga Amerikano. So dito doon sa paragraph, this anonymous author, who may have been Apollinario Mabini, was talking to the American people regarding the unfair depiction of Filipinos and the U.S. government's intent to take over the Philippines. The article made a critical point. The Philippines is a young country, no different from the United States, who fought for its independence against the British, that the U.S. colonies were also seen as rebels, and that while the United States is manifesting its military might, its own conquest of the Philippines, the Filipinos have never assimilated with its former oppressors, and that they are not likely to assimilate with the United States as well. So dito rin nga, yun nga, yung article na sinulat itong anonymous author na ito, na sinasabi nga na baka nga si Apollinario Mabini yung nagsulat ito, ay na-state dito yung mga unfair demands ng mga Americans sa mga Pilipino, na nagko-contradict din naman dun sa demands ng mga British people dito sa mga Amerikano. So yun nga, nagkaroon ng critical point na may point siya. So bagang talagang parang may sense of fact din talaga sa pagsabi nung article na ito. So the last paragraph, thus when the United States referred to the conflict from 1899 to 1902 as the Philippine Insurrection, it was linguistically hinting that the Philippines were fighting a legitimate authority. But when the Philippines referred to the Philippine-American War, they were asserting the validity of the Filipino struggle on independence and the legitimacy of Philippines. So ito yung yung perspective, yung kumbaga third perspective nitong nangyari. Yung mga Amerikano daw po ay nung referred nila yung conflict, yung war
na from 1899 to 1902 as the Philippine Insurrection. Yun nga na meaning that the Filipino are naglalaban para sa legit na authority. So pinapaglaban lang daw pala yung parang authority lang ba yung legit, kumbaga fair. Yun daw yun yung kaya lumalaban yung mga Pilipino sa mga American yung mga panahong iyon. Pero yung Filipino na yung yung nag-refer sa war as Philippine-American War, they were asserting the validity of the Filipino struggle. So yun nga, ina-assert nila, hina-highlight nila yung mga paghihirap ng mga Pinoy noong mga panahong iyon, yung nag-govern pa yung mga US mga American government, at gusto nila yung struggle, instead nito yung pag-struggle nila doon sa pagkukuha ng independence at yung legitimacy ng mga government ng mga panahon iyon. So yun lang naman po ang aking topic ngayong araw nito, at sana po ay naging klaro po ang aking pag-explain sa mas simpleng paraan po yung itong lesson 11, which is the title, The Philippine-American War or Insurrection. Thank you po. Have a good